cry out to God for this generation's restoration. And pag sinabing cry out, ito'y parang tumatangis, sumisigaw, umiiyak sa harapan ng ating Diyos para sa henerasyon na to, sa ating saling lahi ngayong panahon na to. Because this generation, it has something na kakaiba sa mga naunang generations. Our generation today is very much different from what it was before. 1940s, 1950s, 1960s, even the 1900s, and 1800s, and even in the ancient times. Meron tayong katumbas pero mas higit pa tayo sa kanila. Mamaya maintindihan natin kung ano yun. Pero basically, this generation needs help. This generation, itong henerasyon na to, ay kailangan ng rescue. Kumbaga, kailangan ng 911. Without that help, this generation is going to its doom. Katapusan na ng henerasyon na to. Sapagkat this generation is very, very much wicked. Ano? So, para mas maintindihan natin, tingnan natin ang salita ng ating Panginoon. Basahin natin kung ano sinasabi niya. In James 5:19-20, in the ESV version, my brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. And bakit ganito yung salita ng ating Panginoon? Kung titignan natin, ang ating generation ngayon ay kakaiba. In a sense that there is that boldness, yung bang tapang na gumawa ng mali, na feeling na walang makikialam sa'yo, walang sasaway sa'yo. This is the generation na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita kung saan yung self-centeredness, yung bang hindi ka marunong gumalang sa iyong mga parents, hindi ka marunong magmahal sa iyong mga anak. Ito yung generation kung saan wala tayong pakialam sa mga nakatataas sa atin, doon sa mga nauna sa atin, wala tayong paggalang at pagrespeto, walang reverence. Even sa ating Panginoon na hindi natin nirespeto at ginagalang ng ating Diyos, walang pagsamba. Ganito po ang problema, ang hinaharap na turmoil ng ating generation. And if you look at it, this is a free word, Brother Andrew, Brother Rock. This is nothing bago. Okay lang naman na tayo ay nagkakamali ng ganito. But take heed, kapatid. This is not something na okay lamang sa harapan ng ating Panginoon. And when wickedness is at its zenith, meaning sa pinakatuktok, sabi nga ng isang sikat artist dati, pag napuno na yung salok, ano na po yung nangyayari? Kinakalos ito. Kumbaga imagine mo yung tubig na nasa isang drum. Pag napuno na to, hindi po pwede hindi siya apaw. Kailangan siya isalok muli para may level yung laman ng tubig doon sa drum na yun sapagkat aapaw ito. At maraming pwede mapahamak kapag ito hindi nailagay sa tamang level. At ganito po ang nangyayari sa ating generation today. We are facing wickedness in so much worse levels na ang nangyayari, yung righteousness na, yung tama, nagiging mali. Kapag ikay gumawa ng tama, pagtatawanan ka, pagtutulungan ka. At ito po walang pinagkaiba sa social media. And naka-encounter ako doon sa social media, sa isang sikat na social media platform kung saan kanilang share ito pong gawain or evangelistic na gawain isang manggagawa ng Panginoon, isang babae na nagkaroon ng lakas ng loob na share niya yung salita ng Panginoon. So nandun siya sa airport, from all places, no, na hindi mo isipin sa airport siya nagpunta. At doon sa airport ay nag-share siya ng salita ng ating Panginoon. At maraming tao nakatingin sa kanya, iba't iba, may pakialam, may iba na yung iniiling-iling ng kanilang ulo. Pero hindi po ito nakapukaw ng aking pansin. Yung nakakuha ng aking pansin. Sapagkat ito po yung shinare sa isang social media platform sa Reddit, kung saan almost during the time that I was reading it, bagong-bago pa lang, kalalabas pa lang niya, nasa 10,000 views. At galit na galit yung mga tao sa kanila. Doon sa nag-share ng salita ng ating Panginoon. Nasabi nung isa na, ako Kristiyano ako, sabi niya gano'n. Pero pag nakakita ko ng ganito, kung saan sa airport, gusto ko magpahinga, I want to be relaxing, sabi nung tao na yun, ay isa ko sa mga unang magsasalita, Hail Satan! Hail Satan, yun sabi niya. Can you imagine itong mga tao na to? That they are celebrating Satanism or the worship of Satan in comparison and in conflict to the Word of God. Right now, this is what's happening. Kaya huwag tayo magtataka bakit yung Israel, maraming galit na nakalimutan nila na ito'y bayan ng Diyos.
Kasi sinasabi nila na masasamang tao ang mga Israelites, they are the occupiers. When the truth be told is, ang reality, ang Israel ang kinuha na ng lupa. Pinalayo sila sa kanilang sariling lupain. At ngayon may pumasok ng mga squatter. Nung dumating sila doon, nagsama-sama yung mga squatter from different nations. So pinangalanan nila yung sarili nila na sila may sarili silang bansa, may sarili silang lahi. Pero wala naman sila talagang sariling lahi, kundi sila yung mga squatter doon, itong mga Palestino. Sapagkat walang lahing Palestino. These are Jordanians, these are Syrians, these are Arabs who came to that place to occupy. And then later they renamed their congregation, their race into Palestinians. Pero pag sila babalik sa kanilang lupa, hindi sila pinababalik. Nire-reject sila ng sarili nilang mga kalahi. To reverse the story, para palabasin na ang Israel ang masamang bansa. Ganito po ang nangyayari sa ating generation ngayon. Kaya kapatid, we need to cry out to the Lord, to God, to save this generation because this is a wicked generation. And when we say wickedness, may kapalit yung kapatid. That is God's justice. May katapat yun. Hindi po pwedeng papayag ang Panginoon na gano'n na lamang na mamamayag pag ang kasamaan ang kaitiman ng ating mga puso at hindi papayag ang Panginoon na ito'y habang buhay na mangyayari. There is a limit to everything that we are seeing in this world. Hindi po pwedeng gano'n na lamang ang papayagan ng ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag tayong mapanghinaan ng loob pag nakakakita tayo ng mga taong tulad ni Pura Luca Vega na pinagtatawanan niya ating Panginoong Isus. Be that as it may, na ginagaya niya ang isang religion, but the one who he attacked, no? Yung kanyang siniraan at pinagtawanan, ginawan ng kalokohan ng ating Panginoong Isus. Look what's happening to him right now. Diba? Slowly, dumarating ang justice sa kanyang buhay. At hindi pa yung katapusan, kapatid. Until he repents of his sin, mas malala ang mangyayari sa taong ito. At doon sa mga taong tulad niya na gumagawa ng kasamaan. No? And nakita natin yan, yung katulad ni Lil Nas X, isa sa mga sikat na musician sa panahon natin ngayon, isa sa mga sikat na artist, singer. Kaya pag nakarinig kayo ng kanta ni Lil Nas X, ilipat nyo na agad kung kayo nakikinig sa radyo o kayo nakikinig sa Spotify or YouTube. Huwag kayong makinig sa mga kanta niya, katulad ni Lady Gaga. Because these are demonic people who are worshiping Satan and they are not worshiping God. And this is the generation that we are facing today. Itong meron tayo, kapatid, ngayon. Kaya dapat tayo mag-isip, no? Sapagkat meron pong kapalit ang mga ganitong kalokohan. Hindi papayag ng ating Panginoon na habang buhay ganito lamang. And in 2 Corinthians 5:17 to 19, in the NASB version, therefore, if anyone is in Christ, this person is a new creation. The old things has passed away. Behold, new things have come. Now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, namely, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not counting their wrongdoings against them, and he has committed to us the word of reconciliation. The keyword here, kapatid, is reconciliation. That's why kailangan mo umiyak sa Panginoon. Tayo, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga born-again Christians, bilang mga believers of Christ, sinasabi dito, we are the new creation. The old things have passed away. The new has come. And kailangan ng reconciliation because tayo mga anak ng Diyos, we are already reconciled. Given na hindi ka tumatalikod sa Panginoon, hindi ka reconciled sa Panginoon. So kailangan, kapatid, na i-reconcile natin ang mundo na to, ang mga anak, ang mga kinrate ng Panginoon ng mga tao sa ating Panginoon. Pag sinabi reconciliation, yung pagbabati, yung pagsasamang muli, sapagkat naging magkaaway. Kaaway ng Diyos ang mundo na to, sapagkat dahil sa katinding kasalanan. But through Christ, by believing in Him, by submitting to Him, by you are getting that salvation, magkakaroon, kapatid, ng reconciliation to save this generation. At doon tayo papasok, kapatid, bilang mga anak ng Diyos, we have to cry out to the Lord. We have to pray, Lord, isave mo ang aming generation. Huwag mo hayaan ang aming generation ay mapuksa kasama ng mga taong wicked na to, na hindi kumikilala sa iyo. Sapagkat, kapatid, ang katumbas ng wickedness ng kasama ng generasyon na to, trials, no? Great trials, chaos are ahead of us. But take heart, kapatid. Kung tayo mananampalataya sa Panginoon, kung tayo tatakbo sa Kanya, kung tayo ay luluhod sa Kanya, He will give us a Goshen, kapatid.
Yung bang parte kung saan walang kadiliman kundi liwanag. Even in the midst of darkness, kung saan dadalhin ng Panginoon ng kanyang hustisya, paparusahan ng Panginoon ng mga taong hindi lalapit sa kanya, bibigyan ng Lord ng pagkakataon yung kanyang mga anak na maging safe and sound for us to celebrate the Lord, to worship the Lord in the midst of the chaos and His own justice. Yun ang dapat natin tingnan, kapatid. Sapagkat ano ba? Ano ba ang kaibahan ng generation na to na meron tayo ngayon, kapatid? Ang generation natin is worse. A generation that is worse than Sodom and Gomorrah. Ito po ang generation natin ngayon. Mas malala pa, kapatid, kaysa sa Sodom at Gomorrah. And when people are talking every time about Sodom at Gomorrah, sa mga hindi po nakakaalam, ang Sodom at Gomorrah, ito po yung sinaunang lupain or syudad sa sinaunang Biblia natin ng ating Panginoon, na kung saan itong mga tao na to ay sinuway nila ang ating Diyos. Dito nagsimula yung mga same-sex relationships. Dito nagsimula yung mga kalokohan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng mga bagay na ayaw ng ating Panginoon. And so because of God's holy anger, hindi niya papayagan na manaig ito at magtagal. Pinuksa niya, ginunaw niya ang lugar ng Sodom at Gomorrah. May paulan siya ng mga bulalakaw, meteorites, comets, no? May mga bumagsak doon sa lugar na yon. And dahil doon ay napuno po ng asin, nasusunog, na kumukulong asin, sulfur, burning sulfur, ang lugar ng Sodom at Gomorrah. At naubos sila. Na may nakaligtas, no? Kakaunti lang, almost 4 na katao lamang. Yung pang-apat pa, namatay pa. Sapagkat hindi siya sumunod sa ating Panginoon, tumingin siya pabalik kasi sinabi ng Lord, huwag na kayong lilingon. Dahil napakasama ng lupain na to, pupuksain ko to. Ang sino mang lilingon ay mamamatay. Eh hindi makapahayag yung asawa ni Lot, no? Kasi si Lot ang nakaligtas. Dahil pinag-pray siya ng kanyang amain o ng kanyang uncle na si Abraham. Lord, di ba? Iligtas mo ang aking pamangkin, iligtas mo ang mga tao rito sa Sodom at Gomorrah. May nakaligtas. Yun si Lot. At si Lot, tinaray niya, sabihan ng mga tao, mga kapatid, magbago kayo, huwag niyo na itong gawin. Tayo tumakas sa pagdugunawin ng Diyos ang ating lugar, ang Sodom at Gomorrah. Pinagtawanan siya ng mga tao. We have encountered this too many times sa ating generation ngayon, kung saan tinuturuan natin ng mga tao na bumalik sa Panginoon at pinagtatawanan tayo. It has happened before, it is happening today. Yun po nangyari. Kaya si Lot, yung kanyang asawa, hindi makapagpigil kasi mahal na mahal niya yung lugar. Sabi ng Lord, wag nang titingin pabalik. Tumingin pa rin siya, lumingon. Paglingon niya, naging asin po siya. Naging asin na bato. Isang estatwang asin, namatay siya. Sobrang iyak nila Lot, hindi na sila makalingon, tumakbo na sila paalis. Kasama yung kanyang 2 anak. And right now, kapatid, if we think that Sodom at Gomorrah is the worst land in time, in history, in ancient history, nagkakamali tayo, kapatid. I believe that this generation is much worse, no, than Sodom at Gomorrah. Bakit, kapatid? Bakit, Brother Rock? Bakit mo nasabi? Anong meron? Anong meron sa Sodom at Gomorrah kumpara sa atin? Tingnan mo natin yung salita ng Diyos dito in Genesis 18:20-21 in NKJV version. And the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is grave, I will go down now and see whether they have done altogether according to the outcry against it that has come to me. And if not, I will know. Tingnan natin yung salita ng ating Panginoon dito. Alam na ng Lord na may kasama na nangyayari sa Sodom at Gomorrah. But He needed to make a case for justice. Kasi sa justice, kailangan merong katibayan. So bumaba pa ang ating Panginoong Jesus. Tandaan natin, doon sa verse na to, sa book na to ng Genesis, 2 po nung umatake sa Sodom. Meron na sa taas, meron na sa ibaba. And I believe the one who was attacking from below is Jesus Christ. The one from above is the Father. Directing the directions kay Jesus Christ pababa dito sa baba ng lupa, sa Sodom at Gomorrah. But it is for another teaching na, kapatid, because it's a long teaching. But right now, sinasabi nito na bumaba ang ating Panginoon para alamin ang katotohanan. Kasi ang ating Diyos, alam niya ng totoo, di ba? Pero bumaba siya to see with his own eyes na i-declare niya yung justice sa lugar na to. Totoo ba? Na yung nakarating sa akin na
puro kasamaan ng lugar na to. Bababa ako. Pagbaba ko, tingnan natin kung totoo o hindi. At yung nga, ang totoo, puro kasamaan ng ginawa nitong mga sa taga-Sodom at Gomora, na nung merong angels na ginawang pinadala ng Panginoon para i-warn yung mga tao, nagalit sila kay na Lot. No? Sino Lot? Lot yung, yung kasama mo na medyo gwapong mga lalaki. Gusto namin sila, itong mga nagsasalita, mga lalaki. Gusto namin magkaroon ng relasyon sa kanila. Sabi ni Lot, huwag niyo silang pakialaman, mga bisita ko sila. Huwag kang makialam dito. Sapagkat gusto namin sila. Ganito kalala, kapatid. And yet right now, in our generation, we are covering, we are defending same-sex relationships. In this, the Lord God is showing us this is wickedness. Now, we are not judging anyone, again we say, but we are speaking for the Bible, for the Word of God. And if you are listening today, we are not here to judge you, but we are here to make you listen to the Word of God. And in the Word of God, He is telling us na galit siya sa mga nasa Sodom at Gomora. At dahil dito na pinili na saktan ng mga tao sa Sodom at Gomora, yung akala nila mga tao pero angels pala. They wanted to have a relationship with them. Pati si Lot at ang kanyang mga anak. Hindi pinayagan ng Diyos. Ginunaw sila ng ating Panginoon. Tinapos sila. That generation ended. Nawala sila sa mapa, nabura sila. Kapag pumunta ka ngayon sa Sodom at Gomora, makikita mo pa rin sila. Kaya narinig mo na yung salitang Dead Sea, di ba, yung patay na dagat? Sapagkat grabe yung tindi ng asin. Na kapag lumangoy ka sa lugar na yon, lulutang ka sa sobrang dami ng asin. Sapagkat ganun kadami yung asin na tinapon ng Diyos sa lugar na yon. Walang nabuhay kahit anumang animal, anong halaman, patay. Sino man ang titira doon sa lugar na may mamamatay. At kung try mo na kumuha rin ng mga bato na may asin, subukan mong sindihan ng apoy, hindi mamamatay. Ganun katindi, kapatid. So, ibig sabihin, kahit na tapunan mo ng tubig ang iyong sarili, hindi ka mabubuhay, hindi ka mararescue sapagkat grabe po yung apoy. Parang katumbas ng impyerno yung tindi ng apoy doon sa lugar sa Sodom at Gomora. Comparing to our generation today, our generation is anti-God, anti-Christ, no? Anti-creation. Galit sila pag sinabi mo ang mundo natin ay ginawa in 7 days. Gusto nila millions of years, billions of years in a long, long, far away land. We were created by the booming sound of the Big Bang Theory. But this is all false, kalokohan, istorya na kinreate ng mga taong matindi ang imahinasyon. This is actually science, sapagkat hindi natin ito kayang patunayan. You cannot make it true sapagkat yung geological timeline na nakikita mo yung Jurassic, Triassic, di ba? Yung nakikita mo na gano'n. You cannot prove that. This is only a theory. There's no way to prove that, kapatid. Even the missing link, di ba? Sabi nila sa mga unggoy, doon tayo nang galing. Until today, you cannot prove it. Missing link, kaya nga missing link, hindi pa nila makita-kita. Hanggat ngayon, ano bang koneksyon ng unggoy at ng tao? Pinipilit nilang kamukha nilang unggoy. Ayaw mo maging kamukha ang tao at maging kamukha mo ang Diyos sapagkat we were created in God's image, kapatid. Diba? Bakit mo pinipilit doon ka sa unggoy kung hindi kayo ginawa and created in God's image? But this is our generation today. Galit sa Diyos. Kaya huwag tayo magtataka, makakakita ka ng mga taong ginagawa nilang viral ng isang video ng isang Kristiyano na nag-share ng salita ng Panginoon. Galit na galit sila. Pinagtatawan nila. Puro dislike ang makikita mo, puro angry emoticons ang makikita mo. But it doesn't matter. Even if this generation is pro-LGBT, pro-abortion, di ba? People who are telling themselves that they are becoming gods, humans who became gods, who are becoming gods. You cannot change the truth, kapatid. Because that truth will set us free. And that is still God is still in control of this world. His righteousness will reign upon the earth. Hindi natin pwedeng baguhin yan. Yung kabutihan ng Panginoon na maghahari sa mundo na ito, kapatid. Kaya nga sabi ng Lord, di ba? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. It is imperative. It is going to happen, kapatid. It is inevitable that the kingdom of God will happen upon this world. The kingdom of heaven
onto this earth. So yung wickedness na yan, matatapos yan. Pero sa wickedness na yan, kapag kailangan natin mag-pray, cry out to God, umiyak tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, na iligtas niya ang ating lahi, sapagkat ang ating lahi ay papunta sa destruction kapag hindi tayo tumawag sa ating Diyos. Tignan natin ano yung mga focus points na binigay sa atin ng ating Diyos. Unang-una, sabi ng Panginoon dito, humble yourselves before God. So dapat tayo magpakumbaba sa ating Diyos. Sa pagtangis natin, sa pag-iyak natin sa ating Panginoon, dapat tayo magpakumbaba sa Kanya. Huwag tayo magmataas sa ating Diyos para marinig niya ang ating mga panalangin. Pangalawa, bring your petition to God's mercy seat. Pag may mga petition ka, pag may mga hinihiling ka sa Panginoon, ilapit mo sa trono ng Diyos. Lord, help me, help my family, rescue me, rescue our lives. Kailangan ka namin o aming Panginoon. Kailangan mong tumakbo sa ating Panginoon. Lumapit ka sa Kanya, naninikluhod, sapagkat makikinig ang ating Diyos sa ating mga panalangin. Kapatid, may petition ka ba sa Panginoon? Now is the time. Now is the time. This generation is the time to ask the Lord for forgiveness, for His righteousness to come upon this word, kapatid. Humble yourself before God. Ayan. Dapat daw tayo magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Ano po yung sinasabi natin Diyos dito? In 2 Chronicles 7:14, in the WEB version, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. So huwag tayo magtataka kapatid sapagkat napakaraming bagay na nangyayaring hindi maganda sa ating mundo ngayon. Sapagkat ang ating generation is cursed, galit ang ating Panginoon sa ating generation. That's why He's allowing a lot of problems, troubles. No? So kapatid, if you are affected by this, minsan na ating pamilya, minsan na ating trabaho, minsan na ating mga business, ating ginagawa na apektuhan ng mga curses na gawa ng ating mga mahal sa buhay. Minsan tayo nagkamali tayo at one point, minsan minana natin yung mga curses. Then humble ourselves, lumapit tayo sa ating Panginoon, magpakumbaba tayo. So when we pray, Lord, patawarin mo po kami mga Pilipino. Nagkasala kami bilang mga nilalang mo. Kami mga nilikha mo na nagkamali at nagkasala sa we are representing your word. Lord, forgive us as a people, Panginoon. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Baguhin mo kami, ayusin mo kami. And Lord, give us a chance to change the destiny of our lives, Panginoon, and come into the fruition and your purpose and that we may receive your reward, O God. Ganun tayo dapat, kapatid. Magpakumbaba, kapatid. Sapagkat siya ay Lord, tayo ay servant niya. Hindi tayo mas mataas sa ating Panginoon. Kasi sinasabi dito, if, merong kung, sabi ng Panginoon, kung ang aking mga anak ay magpapakumbaba sa akin noon sa mga tinawag ko sa aking pangalan. Hindi niya sinabi yung mga wicked people will humble themselves. Sabi dito, if my people who are called by my name, yung mga anak niya na tinawag sa kanyang pangalan, tayo kapatid, ikaw kapatid, ang pinto, ang gate, ang sarahan at bukasan sa mga tao sa mundo na to. Ikaw ang tagapamagitan. Your prayers are important. Your cries to the Lord are important. Nakikinig ang ating Panginoong Jesus sa ating mga panalangin. So kapatid, be that vessel sa harapan ng ating mga kapatid na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Doon sa mga nabubulag at even doon sa mga Kristiyano na tumalikod sa ating Panginoon, maging tagapamagitan ka in prayer. The intercessor, you are interceding for the nations, for the people, for your family, for yourself, and for your future. So kapatid, ito yung trabaho natin, responsibilidad natin bilang Kristiyano na tayo tumawag sa ating Panginoon. Sa pagtawag natin sa Panginoon, we must admit that we are dependent to our Lord our God. Kailangan natin aminin na tayo ay nangangailangan sa Kanya. Huwag tayo magyabang sa ating Panginoon na kaya ko naman, okay lang. Okay lang ako kapatid, wala akong problema, wala akong troubles. Di ba dapat mas maganda sabihin mo, kapatid, hindi okay ang sitwasyon ko ngayon. Mas kailangan ko ng prayers ninyo, help me out in prayers. Mas tingin ko, kailangan ko ang kalakasan, the inspiration and the encouragement and yung push galing sa ating Panginoon so that mas malagpasan ko itong problema nito. Huwag tayo magmataas, kapatid. Mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon na buhay. In Genesis 18:27-28, in the NIV version, then Abraham spoke up again. Now that I have been so bold
as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes, what if the number of righteous is 5 less than 50? Will you destroy the whole city for the lack of 5 people? So malinaw dito si Abraham ay nakikiusap sa Panginoon kasi ang pinipetisyon niya, he is petitioning and humbling himself for the people of Sodom at Gomorrah kasi nandun yung kanyang pamangkin. He knew that his pamangkin is righteous at mahal na mahal niya yung kanyang pamangkin. Pero alam din niya yung wickedness sa lugar ng Sodom at Gomorrah. Kaya sinasabi niya, Lord, paano ba kung may 50, kung may 50, or may 50 na tao doon na tumatawag sa iyo? Wawasakin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Paano naman yun, Lord? Nagpababa pa siya ng onte, tumawad, nag-sales talk ito, nakipag-negotiation itong si Abraham sa ating Panginoon. I believe the one that he was talking to during that time, sino kausap niya kapatid? Na-imagine mo ba? Ang ating Panginoong Jesus, the angel of the Lord, the Son of God. When you're talking about the angel of the Lord, that is Jesus Christ. So he was conversing with Jesus Christ na hindi pa sa katawang tao. Diba? By the Spirit pa lamang during that time. Kausap niya. So sabi niya, Lord, paano kung may 50? Paano kung less than 5? Baka 45, baka pwede na, Lord. Paano kung, Lord, kung 30? Paano kung 10? Hanggang sa dulo, pumaling na, Lord, 10. The problem, wala pong 10 na mabuting tao, na matuwid na tao sa lugar ng Sodom at Gomorrah. Grabe ang wickedness. So imagine if there was actually 10 or more people na nananampalataya sa Diyos sa lugar na yun. Iniligtas pa ng Lord ang Sodom, hindi pa ginunaw. Can we get that, kapatid? If any one of us, kapatid, sa ating generation ay magpapakumbaba sa Panginoon, dalapit sa Kanya, Lord, patawarin mo kami bilang mga anak mo. Nagkamali kami. But let us represent, Panginoon, the people of this nation. Let us represent, Lord, our family, our clan, our business. Let us stand, Lord, for them. Forgive us as a people, Panginoon. Save our family, save our clan, save our nation. Then the Lord will hear. Diba? He will not destroy. Yung po yung sekreto. Tignan natin, gayahin natin si Abraham, the father of our faith. Si Abraham mismo, si Abraham. He showed us the formula. Nakikipag-negotiate siya. Ganun po ang ginagawa ni Abraham. Kaya dapat natin siyang gayahin sapagkat ang ginawa niya, he brought his petition. Bring your petition to God's mercy seat. Dinala niya ang kanyang petisyon sa trono ng ating Diyos. Lumapit siya sa ating Panginoon, Lord, patawarin mo kami, hindi kami karapat-dapat, nagpapakumbaba kami sa iyo. But with this petition, may you hear our prayer. Just like with the judge, pag ikay nakasuhan, di ba, kung pipetisyon ka sa judge, Judge, huwag mo naman ako ikulong, may ebidensya ako. Hindi ako ganun kasamang tao tulad ng sinabi niya. Iligtas mo kami, iligtas mo ang aking pamilya. Ito po ang aming ebidensya. So you are petitioning to the judge, to the Almighty Judge, who is our God. Ang Diyos po ang ating Almighty Judge, the one and only Judge of all of us, kapatid. So dapat natin idalin ang petition natin sa ating Panginoon, and so that this generation will be saved. No? Cry out to God, no, for this generation, so that He will restore for the restoration of this generation. Hindi po lahat, kapatid, mas-save. But there will be people that will be saved because of our prayers. God will intervene, but we must cry out to Him. Petition, kapatid. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So kailangan natin, kapatid, na makipag-negotiate, makipag-contend by our faith for our desires, for our wants, for our needs, for our situation. Sapagkat ang ating generation, kawawa, kapatid. Kumbaga kung maggagawa ka ng isang diagram or ng isang drawing sa iyong mind, in the spirit, ang ating generation ngayon ay grabe, bugbog sarado. Punong-puno na sugat pero hindi natin alam. Yun ang ating generation ngayon. Kawawa. Subject to judgment dahil sa matinding wickedness. Pero ang yabang pa rin ng ating generation. Hindi mo pwede pagsabihan, hindi mo pwedeng pakialaman because you are the idol of your own self.
You are the God of your own self. Yun po ang nangyari sa ating generation ngayon. Kaya grabe na, usong-uso na diba yung mga selfie, usong-uso na yung pag-aano mo sa sarili mo, pagbibida mo sa sarili mo in public. Again, there's nothing wrong with picturing yourself as someone na gusto mo lang makilala ng mga tao. Walang problema doon, kapatid. But when you are already worshiping yourself, pag sinasamba mo ng iyong sarili, there's something wrong with that. And you do not want to be corrected. Tingin mo, mas mataas ka sa mga tao. Nagkakamali ka, kapatid. You are going to face an Almighty God who will teach you a lesson. So, kapatid, this generation was rejected God. Somebody is to tell them. Sino yun? Tayo, kapatid. And we must petition our Lord, our God, to save them. Kasi meron pa sa kanila maliligtas. Merong hindi na masasave, but meron pa iba na maliligtas pa. At sino magtatrabaho doon? Kapatid, tayo yun. Tayo ang dapat lumapit sa ating Panginoon na buhay. Tandaan natin, si Habakuk, no? Si Habakuk, ito po yung ginawa niya. Umiiyak siya sa ating Panginoon. How long, Lord? How long yung injustice na to? Sometimes we look at our situation na para bang grabe yung sitwasyon na ginagawa nila. Paulit-ulit na pangloloko sa tao. Itong New World Order na to, naghahari sila. At yung mga tao na bulag na, parang walang nangyayaring tama sa mundo natin ngayon. But let us not forget that God is still in control. He's the one who is in control of our destiny, kapatid. He's not sleeping, hindi po natutulog ang ating Diyos. Pero kailangan from ourselves, from our hearts, kailangan tayo lumapit sa Panginoon, kailangan tayo mag-cry out to restore this generation from wickedness and destruction. Tandaan natin, kapatid, sina Moses, di ba? They were set for destruction. Katapusan na nila. Sinabihan na sila, pinaningan na sila ng Pharaoh. Pero God has a plan for them. Hindi sila pinayagan ng Lord na matapos sila doon sa desyerto. Doon sa harapan ng mga Egyptians na pinagtatawanan sila. Hindi mo ito mga ito, may laban pa ito sa ating mga ito, yung mga manggagawa. Hindi naman sila mga mandirigma. Hindi sila soldiers or army. They're not a standing army. They're just laborers, slaves. How can they fight us? But they have forgotten one thing, kapatid. They have forgotten one convention, one dimension. At ito yung ating Panginoon, ang ating Diyos. The same way in this generation, wicked people from the New World Order, those that have rejected God, the atheists, the Satanists, the elitists, they think that they are leading this world. Pero nagkakamali sila, kapatid. They have not put into equation ang ating Diyos na buhay. Hindi pa tapos ang ating Diyos. Hindi pa siya tapos sa kanyang mga gagawin. Nagsisimula pa lamang siya, kapatid. The battle is just beginning, kapatid. And we are seeing that dahan-dahan, no? Nagbabago, nagka-turn na situation. Kaya do not lose hope, kapatid, sapagkat ang ating Panginoon may gagawin siya sa ating generation. Kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa sa iyong pamilya, sa iyong sitwasyon, sapagkat ang ating Diyos ay tunay na buhay. Our takeaway, our conclusion for the day, surrender to God's call. Tayo ay sumuko sa tawag ng ating Panginoon. Sapagkat marami sa atin tumatakas sa tawag ng ating Panginoon. Tumatakas tayo sa ating Diyos. Ayaw natin siya nilapitan. Kung saan dapat tayo mas lalo lumapit sa Kanya, lalo tumakbo sa papunta sa Kanya, tayo tumatakas. At madalas tayo ay napapahamak dahil sa ating mga sariling kalokohan. Turn back, for God will overturn our situation, our generation. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, kapatid, sapagkat babaguhin ng ating Diyos ang sitwasyon ng ating generation today. He will overturn it. So, kapatid, it's high time kung ikaw ay nawawala sa ating Panginoon, turn back. Lumapit ka muli sa ating Panginoon. Umiyak ka sa ating Panginoon kasi hindi lamang ito para sa iyong sarili, but for the people that are around you, your family, your clan, your generation, your nation. Your nation needs you. Your generation needs you, kapatid. In Romans 12:1, in the NET version, therefore I exhort you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, alive, holy, and pleasing to God, which is a reasonable service. So tayo, kapatid, pag may lumapit sa atin, hindi natin kilala, stranger, or those who want to know Jesus Christ, paano tayo magiging ehemplo?
paano tayo magiging example sa kanila? Our life, kapatid, our bodies, our being, yun dapat ang papakita sa kanila. Sapagkat tayo, kapatid, ang church. Hindi, pag lumapit sila sa atin, kilala nila tayo masamang tao, as bigla tayo mag-share sa kanila, alam mo ba, kilala mo na ba si Jesus Christ? Teka kapatid, sigurado ko ba siya na sinashare mo sa akin? Bakit Jesus Christ binabanggit mo kanina? Wala kang ginawa kundi magmura, kundi magsabi ng mga bad words, curse words. Why are you not telling me about Jesus Christ? Do we see the picture, kapatid? It is high time to surrender our lives to God. Dapat isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon para tayo maging living church, living sacrifice. Hindi po tayo isang church lamang pag Sundays, pagka merong cell group or pag merong tribe call or pag magbabasa lamang tayo ng Bible. Kundi tayo ay church 24/7 sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Ganun dapat tayo, kapatid, para maging example tayo sa Kanya. If we will surrender our lives to the Lord our God for the restoration of this generation. And we know that in all things, God works together for good for those who love Him, who have been called according to His purpose. Sometimes we say na parang wala na mangyayari, wala pag-asa. But ito ang plano ng ating Panginoon. God is turning back the situation. Babaguhin niya ang sitwasyon. All things work together for good. Kahit gano'n pa kasama, pero sinabi ng Panginoon sa dulo, all things, it will work together for good. According to those who love Him, according to His purpose. Para sa plano ng ating Panginoon. So, huwag natin i-doubt ang ating Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng agam-agam sa ating buhay, sa ating isipan, sa ating puso, na hindi yung gagawin ng Panginoon. Sapagkat pinangako niya, all, hindi sinabing some, or ilan lang, kaunti lang, ilan babaguhin ko. No. All things will work together for good. Aayusin ko yan. Bakit? Bakit natin nasabi in this last verse ng ating Panginoon? In Revelation 21:5 in the ESV version, and He who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. And He said, write this down, for these words are trustworthy and true. I am making all things new. Babaguhin ng Panginoon lahat ng bagay. At sinasabi niya siya ay mapagkakatiwalaan. At ito ay totoo sapagkat ito ay kanyang salita. Pag sinabi ng Panginoon, matutupad, wala makapagbabago, wala makapagbabalik, kapatid. Tulad ng mga ating mga sinir ng mga sinauna, kapatid, na binigay sa atin ng ating Panginoon. We are believing, kapatid, that these are the Red Sea moments. The days of Elijah are upon us, kapatid. Pinangako ng Panginoon na kanyang pangako mangyayari yan. Tutubusin ng Panginoon ang kanyang mga anak. Hindi niya tayo pababayaan. At hindi niya hayaan ng wickedness, ang kasamaan na to, ay maghahari, kapatid. Habang buhay, hindi. Panandalian lamang yan, temporary. To let them see na akala nila nag-enjoy sila. Akala nila forever na yung kanilang kalokohan. But no, there is no forever in wickedness. But there's only forever in hell for the wicked and forever in heaven for the righteous people. And yet, hindi pa ito katapusan, kapatid. God will establish His kingdom upon the earth. At kasama tayo doon, kapatid. Kung ikaw, ang buhay mo ay sa Panginoon, gagawin niya to para sa ating lahat, kapatid. So there is no moment for us to fear kasi I'm hearing this all the time when I was sharing yung ministry natin ng katotohanan sa mundo na to. Alam niyo yun, yung kapatid, yung sa sinishare natin about the New World Order. At binabanggit natin ito lagi at sinasabi ng mga nakikinig, paano na, kapatid, katapusan na ba? Rapture na ba? Nakakatakot naman, parang wala ng pag-asa. Hindi, kapatid. These are the days of Elijah. Hindi pa tapos ang ating Panginoon. May gagawin pa rin siya. At yung dangako sa ating kapatid ay katotohanan ng kanyang binigay. Kung ano sinabi niya, that He will restore this generation, that He will do it for His glory, for His name. If we will only humble ourselves, if we will cry out to Him. So it is high time for us to cry out so that God will restore this generation. For the one who said it will be the one who was and who is to come. He is one and our only true God. Gagawin niya natin, Panginoon, sapagkat sinabi niya, ito po'y totoo at katotohanan. Yan po ang salita ng ating Panginoon na buhay. Purihin siya at sambahin. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa kanyang salita na nanggaling sa kanya. Glory to God, to our God, who is our Savior, and our only friend. Kapatid, maybe this is the first time that you're hearing this message and hindi mo kilala.
this is the first time that you are hearing about Ancient Doors Church, and maybe this is the first time that you are hearing about the Lord Jesus Christ. Kapatid, we have a destination in our lives. Dalawa lamang yan. Kapag ikay namatay, kapatid, at lahat tayo mamamatay one day, hindi natin mapipigilan yan sapagkat we are bound to die. Ang ating katawan ay limitado lamang. Pero sa destination na yan, dalawa pupuntahan natin, heaven or hell. Mamimili ka lang, isa, heaven or impyerno or langit. Malamang ayaw mong pumunta sa impyerno, kapatid. And if you don't want to go to that place, there's a way para makarating ka sa langit or heaven. Paano yun? If you will believe in Jesus Christ, our Lord, our Savior, then you can go to heaven one day. What do you need to do to get that salvation, kapatid? If you will believe in Jesus Christ, maniwala at manampalataya ka sa Kanya, kilalanin mo na siya bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay, at hihingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan ngayon, sa buong puso at isipan at kaluluwa mo, then ang Panginoon natin ay bibigyan ka ng karampatang kaligtasan para makarating ka sa langit balang araw. Kapatid, if you want to receive that salvation, that gift of salvation, pray with me today. If you pray that prayer, you will receive that gift of salvation from our Lord our God. Let us pray, kapatid. Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. Aming Diyos at tagapagligtas. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Lumalapit ako sa iyo. Lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita bilang Panginoon. Bilang Panginoon. Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Ng buong puso, isip at kaluluwa. Ng buong puso, isip at kaluluwa. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan. Na regalo mo. Na regalo mo. Alam ko balang araw. Alam ko balang araw. Makakasama kita sa langit. Makakasama kita sa langit. Balang araw. Balang araw. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa kaligtasan. Sa kaligtasan. Na binigay mo. Na binigay mo. Sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen at amen. We pray that prayer. Congratulations to you. You are now a new creation. The old has gone. The old is gone, the new has come, and the Lord loves you so much. The Lord wants to work on your life. If you want to know more about Jesus Christ, reach out to us via social media platforms in Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out. Salamat, kapatid, and congratulations, sir.